Meron nga tayo ditong mga pinya na medyo lumaki na. So ating ita-transplant para sa ating personal consumption. What if mamunga sila? Hindi may pagkain tayo na pineapple. May tinanim nga ako ditong mga buto ng kape na kung sakaling tutubo is ita-transfer po natin. So ang problema, meron tayong mga snail. Nginat-ngat yung ating kape. Ayan, pero at least tumubo sila at hindi kinalaykay ng manok. Ayan. So ito po yung tinanggal natin dito sa banda. And lilinisan po natin and then ito transfer po natin. So ito pa, ito transfer pa natin yan. Dito nga natin itatanim ang isang malaki para maipatas dito sa may maliliit. So ito po ay Hawaii na variety. And ito naman yung native na variety. Ayan. So yan po yung mga pinya na yan. Magsisilbing protection dito sa may lupa para hindi bababa yung mga lupa. Though may mga manok tayo, kaya magsisilbi siyang protection. Katulad nito, imbis nga bababa dun sa baba yung lupa, is andito lang sila. Ayan, so tanim natin, magdig lang tayo ng sakto lang. And syempre, tatanim na natin. So hindi ko na tinanggal yung dating roots. Okay na yan. Tabunan na natin. And then, yun lang. Ganyan lang kasimple magtanim ng pinya. At naitanim na po natin ang ating pinya. Ayan. Nandyan, hanggang dito, at nandoon pa. And meron pa dito. Meron pa hindi natin nakuha pero mamaya na lang. And syempre ito yung mga pinya na namumunga na. Sabi nila hindi daw okay ang mga pinya na to kasi maliliit or something like may nanunusok, pero okay lang. As long as nagtanim ka, meron kang hihintayin katulad nito. Malapit ng mahinog. So anyway, sa pinya ito pwede natin gawing binhi. Yung mga ganito. Hindi ko alam kung anong tawag, basta ito yung natatanim. Pwede mong palakihin and then itanim mo. Pwede rin yung crown. Pero syempre, ang sabi nila, mas matagal itong mamunga. Yes. Pero syempre, pag nasa sapat na laki na, is mamumunga po yan. And then ito yung, another na magandang itanim. Ito yung itatanim natin. Or ito yung susunod na mamumunga. Kasi once na natapos na to, yung puno na to, yung original na puno, is hindi na mamumunga yan. Pero magkakaroon siya ng anak and siya to. Pag lumaki to, maganda ang laki niya. And nasa tamang edad na rin, mamumunga rin katulad nito. Ayan. Pero pag gusto mong mabilisan na pamumunga ng inyong pananim na pinya, ito yung kunin mo and then ito yung tatanim mo. Pero syempre, kahit ano naman dyan, kahit ito, pwede mong itanim as long as may maitanim ka. Yun naman yung importante. Dahil tag-ulan ngayon is sinipag po tayong magtanim kasi marami naman tayong oras para gawin ito. So today is May 17, 2026 and nakapagtanim tayo ng more than 10 na puno ng pineapple. And pakita ko sa inyo yung mga natanim na natin nung nakaraan na araw. So ito yung ibang mga pinya na natanim na natin. Ayan. So ito pa ay nanggaling yung binhi natin, nanggaling pa sa bahay ng ating lola. Nasa malayong lugar ng part ng Kabayo. Ayan yung mga natanim na natin na iba. Ayan, kita nyo? Ayan. So more than 100 na variety ng Hawaii variety na pinya. Though maliliit sila kasi ang bigat pag binawasan po natin yung kanilang mga leaves. Ayan, so yung mga natanim natin na mga pinya. And hopefully lalaki sila and then after
1 taon mahigit sila na ay magsisimula ng mamunga. So hopefully, ayan, nandun pa sa may itaas, hindi na sila masyado kita. Pero all goods na, nakapagtanim tayo today. Ito na nga yung tinanim natin nung 1 taon pa na mga pinya. Ayan, ito pa yung ating mga pinya. So ang kagandahan dito sa variety is wala silang tinik, katulad ng tinanim natin na madaming tinik. So yun yung native na pinya na ito naman ay Hawaii na variety. So that's it for the pinya episode. Ayan, magtanim po tayo kahit nasa backyard lang, sa tabi lang ng bahay po natin, para meron tayong hihintayin na bunga. So ito ay itanim mo lang, and kahit na maliit lang na espasyo, and then magugulat ka na lang mamumunga sila. Yan. So that's it. Make sure to subscribe, like, and click the notification bell for more videos.